So padayon ta sa ato nga pagtulunan diri sa sinawingan, pero part gyapon ni siya sang kwan, sang doctrine of sin, pero makadto kita sa ginatawag nga doctrine of the cross and the two circles. So mao nang dagway ana nga pagtuo nimo kang Jesus Christ, siyempre prior to that kwan naman na kanang mga unbelievers nga at the moment of salvation by believing the Lord Jesus Christ of who He is, nanginyara ka kay Jesus Christ, baptism by the Holy Spirit. So permanente na siya, dili na mawala ang ato ang pagka naa kang Kristo. Mo na nga we are eternally secured. Nga even though nga kita maghimo og sala, pero disiplinahon ka sa Dios kay ngano man naa ka na in Christ, anak ka na sa Dios. Kabahin ka na sa pamilya sa Dios. Pero pag hindi ka believer of the Lord Jesus Christ, nga naa ka gyapon kay Adan in Adam, wala ka in Christ, walay disiplina nga mahitabo sa isa ka tawo nga bisan pa maghimo sa sala, nga normal na sa ila sa mga unbelievers ang paghimo og sala tungod kay hindi siya kabahin sa pamilya sa Dios. Sa ato pa, in other words, ang ginadisiplina sa Dios katong mga tumuluo lang kang Jesus Christ, katong mga anak sa Dios kag naa kang Kristo. Siyempre pag anak ka na in Christ, belong ka na sa family of God, naa ka in Christ. Mao na nga permanente na siya, dili na mawala, one time lang na siya nga hitabo nga pagka naa kang Kristo. Bisan bawion pa nimo ang pagtuo, ang problema lang din na ang disiplina. Kung baga pa, kung tanaw naton ang scourging nga sa disiplina nga pag-educate sa ato sa Dios, sa ginatawag nga pagdisiplin, bot ipasabot na kanang gina-educate kita sa Dios nga mali ang pag kanang imong ginahimo nga sa pagpakasala, apanitan jud kag buhi. Ang lisod ana, kung kalos na jud, gahi na jud, CALOUS, sin antodit ang gawas. Pero sa ilalom niya na, sa button nga circle, nga naa ang pagpuno sang balangay espiritu, filled by God the Holy Spirit, no? Divine sphere, in the sphere of God the Holy Spirit, yielded to God the Holy Spirit, temporary na. Ngano man, tungod kay usay ang believer maghimo og sala, mao na nga dili makafunction sa iya ang balangay espiritu. Sa ginasulti din na nga, grieve not the Holy Spirit, quench not the Holy Spirit. Tungod kay naghimo siya og sala, naa siya sa old sin nature. So mo nang giton anaton nga sa old sin nature. So ang solusyon niya na magamit og 1 John 1:9 confession. Pagkahuman, yielded siya to God the Holy Spirit, nga asa nga magfunction sa iya ang Holy Spirit. So kana siya mahitabo ana is active voice. In other words, nga ikaw mismo nga believer ang mag-act. No. Ang Holy Spirit, ang Dios nagahulat lang na, ang responsibility na sa believer ang decision. Sige, sa atong pagsugod maga-pray ta. No. Check sa atong kagalingon kung na something to confess. If necessary, amo ang pag-confess. Pag umana na, mao ang pagpasalamat. Then igatingog na akong pangampo. Sige, let's pray. Sa imo blaan nga mahan, salamat kayo sa mga opportunities ginatag nimo sa amoa sa pag-check sa among kagalingon. Yara kami always in yielded to God Holy Spirit. Natamo nga volitional perfection by choice. Nga asa sa growing stage namo mao ang pagtuon, pagtuosin mo mga pulong, Bible doctrine as we called it, then ma-apply sa among kinabuhi in every life situation. Pero sa pagtanaw dyan, nga naadyon kami in Christ, na sa kaligunan permanently. Andigan po kami sa teaching ministry, kag confirmation of the Holy Spirit, sa pagplain sa pagtuon sa mga pulong for our own good, sa kinatawag nga divine good, dili nga human good, nga kag of giving us man spiritual IQ kag spiritual understanding, nga sa pag-produce sa ginatawag nga agathos, which is divine good, dili kalos KLOS nga human good. Salamat sa mga pagtulunan, salamat sa mga opportunity nagatag sa mong assurance and confidence hangtod sa eternity. Sa imong grasya, sa imong pamagig na dangop tanan, pinagis ka ng Jesus Christ.
Amen. Okay, so the cross and the two circle. Pero besides niya na, gintagaan kita sa Diyos og freedom. Freedom to choose. Mao na sa ato nga pamagi, walay ginataw nga pigpig abaga, mga unsa din na nga asa nga ang kada tao na ay freedom sa iya kaugalingon to choose either to believe or not sa kay Jesus Christ for salvation, kag bisan man sa pagdayon sa pagtuon sa ginataw nga spiritual growth or dili man. So, pero dako kayong pribiliyo nga asa nga nagagrow ka in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Kaya ang Christian life is a life of thinking. Walay emotion sa Christian life. Mao na nga grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. So, isa pod ka kapamulong din na maong God is a spirit, we must worship Him in spirit and in truth. Sa truth yun, walay emotion, walay involvement nirang emotion sa Christian life. Kaya ang emotion never think, wala na siya gahuna-huna dito sa iyong kaglingon. So ang emotion, wala dito siya gahuna-huna sa iyong kaglingon. At the same time, since the very beginning, gintagaan jud sa Dios og freedom si Adan, si Adan og ang babae si Eva. Na joy freedom. Sa tuwa pa, wa niya ginhimo ang tao og robot nga sulti nga Ginoo ikaw na bala sa akong kinabuhi. No, dili. Ang responsibility sa imo jud nga desisyon na ang amo na nga every decision nga ginhimo nato, we are responsible ni ana. So amo na nga dapat makonsulta jud siya sa mga pagtulunan. Nga dili jud siya dapat kalikayan. Kay ang pagtulunan ginatawag nato nga Bible doctrine, mao na siyang solusyon in every life situation. Kag ang grasya sa Dios nagauna jud pirmi in every life situation. So wala ginimo sa Dios ang tao nga robot nga asa nga ang tao responsible siya sa iyang ginahimo. Pras natamo kay Adan sa garden sa Eden. Bisan pa sa babae si Eva. Nga bisan nga ang sala wala na credit sa iya kay na-deceive siya, pero sa gihapon ara gihapon sa iya ang ginatawag nga katungod sa iyang pagdesisyon nga asa nga nagpailad siya. So ang resulta bawang pagkaon ni Adan pod kag isa ka resulta tanan kita nahimo nga makasasala. Mao na nga ang resulta sa old sin nature nga naa karon Adam's old sin imputed na kita ginatawag nga old sin nature gikan sa atong mga parents, mao na nga nakaproduce kitag personal sins kag mga sufferings. Mao na kung ano nga ang tao kaluoy kay sa iyang kagalingon. Luwas sa tao tanan pati mananap. Kung unsa man mangitabo sa mananap, kita mo na sila ang span of life sa mga tanom nan may limitation na. Mga mananap unsa pa dira, mga abnormalities, special needs, bisan pa nga maayo pang lawas, ma-deteriorate gihapon na, tapos may mga limitation na sa mga panglawas. Kumbaga pa hindi na kita kaabot 100 years old sa pagkakaroon nagaus-us ng mga edad. Resulta na siya sang old sin nature o kung sang sala nga nahitabo gikan kang Adan. Kita ang mga halas, mga iro mamaak na, ang naisungay manungay na, wala na, gubot na. Mo na nga walay world peace nga mahitabo nga permanently. Amo nang sulti nga kung naa may peace paguman ni ana na war, paguman sa war peace na pod, siyempre pistok na pod ana, ariglo na pod. Paguman niya na gira na pod, walay mahitabo nga tinuod nga peace sa ibabaw sa kalibutan. Luwas lang sa millennium nga pag-abot ni Jesus Christ, pero besides niya na daghan gyapon ang hindi tumuluo sa kang Jesus Christ paguman sang millennium nga asa mo reign siya as King of Kings kag Lord of Lords. So sa aton nga pagtulunan nga siya is King o kita mga kings, at the same time mag-rule siya as Lord,
Kag sa kay balo ko ang lords mao na mga angels, no. Kung kita kauban niya, siyempre remember nga we shall judge the world, kag bisan ni mga angels na makita sa Corinthians pod. So sa mga hitabo sa kalibutan sa pagkakaroon nga bisan nga naay kagubot, mga sakit, mga kaluoy kay mga hitabo, kay balo ang Dios nga sa paghatag og freedom nga gikan sa kang Adan, dako jud kagubot ang mahitabo. Pero may solusyon ang Dios. Basta naa ang imong pagsalig sa Dios, nakasandal ka sa kamaturan, sa mga pagtulon sa Dios. Masabtan mo na ang tanan kung ano na. Mo na sulti ni Pablo nga bisan ang kamatayon kadaugan sa mga Christians. Kay mamatay man jud. Kay una sa tanan sa Garden sa Eden, wala ta kay balo kung pila ka millions of years na si Adan dito ug ang babae. Kay kung tanon naton ang pag-mission nila sa Earth, millions of years na nimo ang Earth. So pila pa lang ta karon 2022. Kung nag-start ang human history sa 4,000, pila pa lang 6,022 years pa lang. Pero gin-determine nila, gin-sukat nila, gin-measure nila ni kung unsa katagal ang lupa sa Earth. Millions of years na. Sa to padugay dahil si Adan o ang babae sa Garden sa Eden sa ilang perfeksyon. Kaya lang, human nga nagkaon si Adan sa bunga sa tree of the knowledge of good and evil, may limitation na. Amo nang edad ni Adan naabot og 930 years. Pero lagi sulat kung kanusan nagsugod ang iyang edad, ang uno. So ang assumption nga sa pagkaon niya sa bunga sa tree of the knowledge of good and evil, may posibilidad dito na deteriorate na ang tanan. Dili na wala na siya sa perfection. Kay si Adan lang ang gin-create nga og ang babae in the image and in the likeness of God, no? Sa ginatawag nga chilim kag dimot, no? O kita naa sa image and in the likeness of Adam. Pero tanawa lang, no? Si Adan gintuga siya from the dust of the earth. Duta man or abog man, no? Sa unsa din na. Kay siyempre sa Middle East. Tapos sa Middle East kuan ra ba na dito? Nang tawag ni kaning sandstorm na dito. Kay desierto god. Lahi sa tuwa din ni nga dagang klaseng lupa. No, loamy soil, clay ba o unsa bang soil din na, no? Pero si babae gintuga sa Dios pinaagi sa ribs ni Adan, dili pinaagi sa yuta. O kita gituga sa Dios pinaagi sa procreation, sa pag-anak. So si Adan lang ang gintuga sa Dios nga pinaagi sa lupa. Kay usay sa panguna-una ba nga nganong ang tao pag napatay mobalik siya sa yuta. Wherein nga si Adan lang ang gintuga sa Dios nga gikan sa yuta. Well, kung sa bagay kay gikan man kita kang Adan, mao na nga tanan mobalik sa yuta, no? Kay si bisan pa ang babae nga si Eva gikan sa gusok sa bukog ni Adan, nga asa nga si Adan gikan sa yuta, so mobalik po siya sa yuta. O kita nga gikan sa atong mga ginikanan nga nagikan sa babae po, siyempre sa kay Eva, no? Nga kauban ni Adan, asawa ni Adan, sa pagpanganakay halap sige panganakay nga nagikan kay Eva, nga si Eva gikan kang Adan, so gikan gyapon sa yuta. Nga buti pasabot nga bisan kita mubalik pud sa yuta. So sa sining nga hitabo nga sa pag-ibalo sa Dios, o kun kay balo naman jud nga daan Dios, kay siya is all knowing, no? Omniscience, all knowing. Mabitaw nga naay mga prophecies nga mga mahitabo ay pa nga gin-prophesy sa mga propeta sa Dios nga mahitabo yun na walay prophecy nga dili mapulpil basta gikan sa Dios. Kay siyempre daghan na karon mga propesiya nga ginasulti mo, mga prophets pa daw. Pasabi na kay Nostradamus, ba may naapapod isa na pud ka babae nga nagaprophesy pud siya. Pero once nga hindi na siya
biblical, dili na sa may tabo. Kay wala specify din na nga unsang mga tabo sa ilang mga prophecies. Mga prophecy unsa din na. So ang Bible na set na hangtod sa end of human history nga paghukom sa Great White Throne Judgment. Mao na nga ang last book din na nga the Book of Revelation. Wala na, hapsay na tanan. Wala ka na ikadugang din na, wala ka na ikabawas. Mao bitaw nga ang warning din na sa the Book of Revelation. Book lang nga, scroll sa scroll nga the Book of Revelation. Nga ang magdugang, dugangan po diyang ang silot kung bawasan. Perti po ng silot. So may nakita freedom nga ginatag sa Dios. No nga sa pagpaday nato ang karon nga sa ginatawag nga doktrina sang cross and the two circle nga nakita freedom to believe the Lord Jesus Christ of who He is. Nga siyempre kung sa kaluwasan nga sa pagtuo kan Jesus Christ kung kinsa siya. Sa pagtuo nga siya Dios, nibay sa atong mga sala, namatay siya sa unod og nabanhaw sa katatlong adlaw ni kayab sa langit og naa sa tuo nga kamot sa Dios nga Amahan. Then manginyara ka kay Kristo Jesus sa upper portion sang the cross and the two circle. Mao ni sang gawas. Cross, pag believe nimo, manginyara ka in Christ, permanente na. Pero sa pag-function nimo as believer of the Lord Jesus Christ nga dapat filled by God the Holy Spirit ka, temporary na, temporary kani permanente. Temporary na nga naa makita sa imo ang fruit of God the Holy Spirit. O kung naa ka sa divine dynasty o naa ka sa ginatawag nga in the sphere of God the Holy Spirit or yielded to God the Holy Spirit. Kaya nga naman, usahay ang Christian maghimo og sala. Mao nang nagapangsyon siya sa old sin nature. Og manumbalik ka lang nga napunan sang bala nga espiritu kung mag-confess ka, dili repentance nga mitamilumay nga regret o kon ginatawag nga change of mind nga metanoeo. Kung dili nga homologio nga confession ituan isugid sabot ipasabot nga you cite, name it, acknowledge sa imong mga sala, then magabalik ka sa God the Holy Spirit nga asang nagapang-function sa imong kinabuhi nga yielded ka to God the Holy Spirit, then ang imong ginahimo is rewardable dira sa Dios. Amo nang paghukom sa Dios sa mga believers sa ginatawag nga Bema Seat Judgment o kon the Judgment Seat of Christ. Unsa man nga paghukom din na nga pagsulti ni Paul nga we shall be judged sa Judgment Seat of Christ, that is for rewarding. But ipasabot niya na nga kung Christian ka na, anak ka na sa Diyos, wala na'y paghukom. Amo na sa Romans chapter 8 verse 1. There is now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Period. Kinaa ka na in Christ permanently, eternally secured ka na, kay kabahin ka na sa pamilya sa Diyos. Sa tuwa pa, sa pagtuon sa ginatawag nga eternal security, bisan isdan pa nimo imong pangalan, isdan mo ang imong dugo, magtulibag ba man ka oron sa dina, kabahin kagyapon sa imong pamilya, bisan isdan pa nimo imong apelyido, anak kagyapon sa imong ginikanan. Same gyapon nga pamaagi sa pamilya sa Dios. Bisan pa isalikway pa nimo si Jesus Christ, bisan pa dili ka motuo sa Dios, tungod kay nagtuo ka na kan Jesus Christ of who He is, there is now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Pero sa King James, kaning ginatawag nga who walk not after the flesh but after the Spirit, ginatawag ni siya nga scribal error. Kaya nga kay sa original language, wala ni siyang who walk not after the flesh but after the Spirit. Kaya mo na ginaisgot niya sa
Verse 4. Diri niya gingkot ni ang kondisyon sang imong spiritual life, that the righteousness of the law might be fulfilled. Sa unsa nga pamagi? Walk not after the flesh but after the Spirit. Sa mga Christians, kay kaning Romans chapter 8, kin-address ni Pablo sa mga Christians. Kay sealed ka na sang balaan nga espiritu. Sealed. Kay dito sa Old Testament, dili sila silyado sang Holy Spirit. Mao na nga espesyal kayo kita nga mga Christians. Kay pag-believe nimo kay Jesus Christ nga He is God, equal to God the Father, kag nagbayad sa atong mga sala sa ibabaw sa cross, namatay sa unod ug nabanaw sa katulong adlaw, ni kayab sa langit kag naa sa tong kamot sa Dios nga Amahan, silyado ka sang balang espiritu, indwell ka sang Holy Spirit. Mao na nga wala nay condemnation. Kaya lang kaning verse 4 sa chapter 8, kondisyon ni siya sa imong spiritual life. Meaning to say nga walay fulfillment sa imuha sa ginatawag nga righteousness kung dili ka magkinabuhi. Walk not after the flesh but after the Spirit. Dili makita ang righteousness sa imuha kung dili ka magkinabuhi din na sa balaan nga espiritu. You yielded to God the Holy Spirit, og dili sa flesh. Nga buti pasabot niya ni mao ang old sin nature. So tama ni siya ang Romans chapter 8 verse 1. Halimbawa tanaw nato dinhi sa kwan sa New American Standard Bible. Kanang Romans chapter 8 verse 1. Kani, therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, period. Whereas nga unlike dito sa King James nga naisumpay pa nga walk not after the flesh but after the Spirit. Kay sa original nga lingwaya na wala siya walk not after the flesh but after the Spirit. So omitted na siya. So kung nagatanaw ka sa King James Version pero mutanaw ka sa Revised Standard Version nga asa nga gin-revise ang King James, wala na siyang walk not after the flesh but after the Spirit. Wala. So muna kung magtuon na po kita sa ginatawag nga canonicity, kung nga sa ginatawag nga paghimo sang Bible. So ato ta dinhi sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18. 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Kaining pagtulunan mao ni mag-align sa atong kinabuhi, makatag og assurance og confidence hangtod sa eternity. Mas lalo na sa atong racing karon sa atong Christian life. Sa salvation simple lang kayo sa starting line. Dira ka lang ga, ready ka lang. Tapos musulti ng ang empire nga. On your mark, get set. Simple lang kayo, relax. Pag saling go, mo nang struggle mo din na sa racing, sa track and field. Pag abot sa finishing line, simple lang kayo, humana, tapos na. Sa to pa, pag abot sa nato sa finishing line, sa rapture man or sa death, sa atong kinabuhi, simple lang, sayon lang. O pres kinani, namatay siya. Wala na, tapos na. Pero sa atong Christian life, samtang buhi kita, mao nang pinakalisod sa aton nga kinabuhi. Kaya nga naman, dapat mo tuon ka, tuuhan nimo, din ma-apply sa imong kinabuhi. Kag naa ka pirmi sa feeling of God the Holy Spirit, divine dynasty, in the spirit of God the Holy Spirit, yielded to God the Holy Spirit, nga ginasulti nga quench not the Holy Spirit, grieve not the Holy Spirit, nga sa struggle sang life naton kay usahay na ma-influensya kita sa ginatawag nga iya sang worldly system of the world, cosmos, kag dina sa old sin nature. So dira ang decision making naton. Mao po na sa aton nga sa racing,
So kung gikapoy ka na sa racing, makapahulay ka na, delikado di ka kabot sa finishing line. Pero kung may determination ka nga magdaog, sige, birada sa imong Christian life, mo nang lisod sa track and field, ang naakasto nga between sa starting line o sa finishing line. Mo nang kuyaw dra, struggle, ala, sige, kapoy, ba, sige kagdagan, ala. Kung wala kay resistant, ana, pagkahuban, kulang ka sa training, madisqualified pa. Kung sa gira pa, sa spirituality, sa angelic conflict, mahimo kitang ginatawag nga casualties of war. Na, kay ginapana ba sang mga demons, mga doctrines, ang ato ang weakness, kung asa, igoon ka na. Kung asa imong weakness, tiwas. Mo na mga Christians struggle, galibog, gatalang, unsa man. ga request na lang sila nga dapat na world peace na tapos na ikalinong jud unsa naman ang mga hitabo ngano nagsakit man ko mga hitabo lalo pang ginatawag nga prosperity gospel dapat kwartahan ako kay na ako sa Ginoo ngano wala man koy unsa ni pundo unsa ba. So mo na mga struggle sa kinabuhi sa Christian life, pero pag yielded to God the Holy Spirit ka in a grow to be like Christ, but pasabot nga gina-apply ang pulong sa Dios, dapat na yung ginatawag nga satisfaction sa kinabuhi no matter what, sa unsa man. Mo na si Pablo, dili siya mayaman during his time. Tama lang, kung baga pa, isang kaig, isang tuka. Kung gutomon, na-time nga, gutomon siya. Na-time po nga, abunansa siya. Pero ang iyang ginahimo nga dili siya mahimo nga murag burden sa iyang isikautod kay Kristo nga sa mga Kristohanon. Mo nagatrabaho siya. Pagtrabaho niya, ato dayon sa karinderya, kung sa tuwa pa. Tapos dito mo kaon. Pero maayo jud ang Ginoo sa iya, kay ang mga Christians nagbuylog sa pagtabang sa iyang ministry. Nga asa nga nagafunction kita sa ministry, atong ambassadorship o sa atong pagka-priesthood. So mao na ang mga Christians ito, tinabangan sila, give and take na. Kung pa sa Jerusalem na sila yung mga communicator sa pulong sa Dios, buta na to, pastor, teacher, evangelist, unsa ba. Ang Macedonia gatabang kay sila ang naay kwarta. Tapos pagtabang po nila kay Pablo, suko pa sila kay dili dawaton ni Pablo ang ilahang ginahatag. Ang point lang din nga naay contentment jud sa pagkinabuhi sa Christian life. So there is sa 1 Corinthians 1:18, for the word of the cross, ang ginapoint dito dinhi is si Jesus Christ sa cross. Siyempre, dagandra mga kriminal gaging crucify sa cross mo. Pero ang ginapoint din si Jesus Christ for salvation is foolishness to those who are perishing. Sa mga unbelievers, what yun ay pulos ang cross. Kaya katong pag-crucify kay Jesus Christ sa cross, politically, consider na nga si Jesus Christ is a criminal. But pasabot nga kalaban siya sang Roman Empire. Kay mao na sila sentensya sa mga criminal or against sa Roman Empire. Gina-crucify nila sa cross. Nga depende sa klase sang nasod kung paano sila mag-execute sa ilang mga kalaban. Pasa karon sa kay balok ko sa Greece, sa stick kanang sa poste. Tapos ang iban sunugon. Sa una sa Japan, murag firing squad ba? Kasi Spanish kay Jose Rizal firing squad man. Ang uban garote. Murag sa England ba siguro garote. Sa Roman Empire, kung Roman citizen ka pras kay Pablo, garote. So, depende sa nasod
sa unsa man nga pamagi nga mag-execute sila sang ni mga rebelde or against sa ilahang nga nasod. Para sa aton sa Pilipinas sa una, electric chair, pagkaulahi, lethal injection. Pagkakaroon, wala na death penalty. Wala. So, pabaya lang. Pero ginasulti din nga sa cross, nga si Jesus Christ dito ging crucify sa mga dili tumuloo is foolishness, but to us who are being saved, luwas jud, save, past tense, it is the power of God. Tanang tadaw diri, past tense. 1 Corinthians 1:18. 1:18. For sure lang. Being saved. Present tense. Kay hangtod karon is saved. Being saved. Isa dre gibutan dre. Being saved. So always saved sa ginatawag nga present tense. It is the power of God. Yes, present tense. Being saved. It is the power of God. Kay sa pagtanaw sa cross, siyempre iba na pod karon ang mabutang dayon sa una diri sa ato ang mga Pilipino, no? Kay ang cross ginahimo nga sagrado tungod sa background sa pagtulunan. Halimbawa, Catholicism unsa man. Pras kay nani nga nasulti ko ganiha nga sa iyang lungon na ay cross tapos nabitay pa dito si Jesus Christ. Siguro dili na angay ibutang si Jesus Christ na apa dito na lansang sa cross, ging crucify. Kay na-resurrect na siya, so dapat walaon na ang cross pwede pa kay nga bot pa sa bot nga si Jesus Christ nag-resurrect na, wala na siya sa cross. Kay siyempre ang history sa aton kay nahibalaan sa aton nga ginatuhan nga gikuha na siya sa cross, pagkahuman gilubong siya 3 days after nabanaw siya. Dili bot pasabot nga gikuha siya sa cross tapos gilubong siya tapos nawala lang. Nagdecay na siya o kanang nibalik sa abo. No, dili. Kung dili nabanaw siya sa ikatulong adlaw. Bot ipasabot nga na-conquer niya ang death. Mao ba nang ginakadlukan sa mga kadamaan ang kamatayon. Wala nila kadlukan ang ilang destination. Nga kung unbeliever sila pa impierno. May lang kung believer sila ni Jesus Christ kay palangit. Pero once nga unbeliever, eternity ra ba na ang sufferings sa ginatawag nga impierno. So sa tuwa who are being saved, it is the power of God. Tungod kay si Jesus Christ na conquer niya ang death o human niya na sa spiritual death nga ginasulti nga gibayran niyang atong mga sala. Kay kung wala na, walay salvation. It is the power of God. Kay kung wala na, walay salvation nga nahitabo. Manang nasulti po ni Pablo nga, kung si Jesus Christ wala na resurrect, our faith is in vain. Walay pulos ang atong pagtuo. Pero sa tinuod kay nabanhaw man jud siya nga ang salvation by faith alone in Christ alone. Mao na nga it is the power of God, ang cross. Kay ang connotation dahil sa mga tao karon ang pagkasagrado sang cross nga tapos karon naa pa si Jesus Christ dito ginalansang. So ang atong mga kulintas bitaw di ba naay mga cross pa na. So dapat na jud sa pag-intindi sa pagsabot kung unsa jud ang cross. In other words, nga si Jesus Christ na crucify sa cross tungod kay
gi-consider siya politically as a criminal. So mo nang pagtanaw na po sa background nga gin-accuse sa mga isang leader sa Israel, mga Parisiyo, mga Sadducees, scribes sa korte sang Sanhedrin nga i-crucify siya. Og ang kinsa nga nitong itong ipuli ni unta nga pag-judge na kay Jesus Christ nga isa po si Barabas ba to? Barnabas gyapon nga kauban ni Pablo. Wag si Barabas siguro, tanaw-tanaw rin. Ha? Barabas, murag double R. Wala gyapon. Okay. Pero naay kriminal dito nga ipulin ta saya. Tapos kada pangalan, kung tawag pa sa almanak, naay meaning na. No. Naay meaning. Sige, kato tadi sa Acts chapter 16. Acts chapter 16 verse 31 kag 32. And they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Thou shalt be saved. Maluwas ka, and thy house. No. Sa ato pa sa 32, and they speak unto him the word of the Lord, and to all that were in his house. No. So, unsa sulti sang sundalo din eh. Nga, sir, what must I do to be saved? Believe lang on the Lord Jesus Christ. Kay ang merit sa iyang salvation is the object of his faith. Nga mao si Jesus Christ nga ginaproclaim nila ni Pablo. Nga sa pagtunga si Jesus Christ is God. Siyempre sa Acts na ni siya 16 nga human na si Jesus Christ crucified sa cross. So kana nga believing nga si Jesus Christ ni bayad sa atong mga sala, namatay siya sa unog, nabanaw si katatlong adlaw, nakayop sa langit ug nasa tuo sa kamot sa Dios Amahan. And thou shalt be saved. Ang kuyaw din ni and thy house. Ngano mga nga napakyaw man ni pati ang iyang sa iyang pamilya. Tungod kay gitudluan man sila gihapon o kung nakadungog man gihapon sila, kumbaga pa nag-Bible study sila sa balay ni aning tawhana. Mao na nga pati ang iyang pamilya ni tuo sa iyang ginatuuhan. Sa ginasulti ni Pablo nga believe on the Lord Jesus Christ. Kay ang salvation is individual. So kaning verse 31 nga naapil ang verse 32. Kaning verse 31 padayag din ni ang omniscience sa Dios nga kay balo na siya nga pati ang pamilya ni aning sundalo mutuo sa iyang ginatuuhan. Si Paul kag si Silas mutuo sa iyang ginatuuhan nga kaning sundalo mao na nga and thy house shall be saved. Dili pud pasabot nga kaning sundalo kumutuo o kita kumutuo ang amahan, luwas na dayon pati ang iyang asawa or pati ang iyang mga anak. Dili, individual ang salvation. Individual. Kaya lang kini sila nito. So ang background ni ani mao man gud ni. Once nga kun unsa nga kung mutuo o unsa man ang ginatuohan sang amahan, ang tanan sa iyang pamilya mao po nang ginatuohan. Murag parehas po sa mga tribal ba nga kung unsang ginatuohan sa ilang chieftain, mao po nang ginatuohan sa ilang tribo. Usa lang na sila. So kung kinsa ang leader, kung unsa iyang ginatuohan, mao po nang ginatuohan sang tanan. Mao ning ilang pamaagi. Mao na nga believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thy house.
Mao na nga sa verse 32 nagsulti po nga, and they speak unto him the word of the Lord. Okay, si Paul kag si Silas, unto all that were in his house. So may posibilidad ni pati iyang mga kwan, mga tinawo, mga sulugoon nga sa panahon ni sang Roman Empire. So nituuhay sila sang gintuuhan kaning padre di pamilya o kaning sundalo nga amahan sa usa ka pamilya. Pati ang iyang mga sulugoon nituo pod. Mao na nga an thy house. So kani pod ang 2 Corinthians 5:17. So nakita din sa New American Standard Bible. Din tanaw nato din sa King James. 2 Corinthians 5:17. Kay importante kay ning preposition nga in. Kani in Christ. Therefore, which is a word of conclusion, if any man be in Christ, so nani sa ginatawag nga posibilidad nga indicative mode, tinuon man yun na, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things become new. Bago man yun siya nga tinuga. Kay nga no, kay naa na siya in Christ. Dili ni nagaisgot sa iyahang behavior, batasan, o gawi, o unsa man. Nga buti pasabot, nga kung naa ka na in Christ, nga sa una kawatan ka, di ka na karong kawatan. Sa una kanang adulteros ka, di ka na karon adulteros or fornicator. Sang una butbutiro ka, butbutira, karon dili ka na nagapamutbot. Kay tanan nimo nga sulti naa na sa kamatuoran. Sa una kriminal ka, karon dili ka na kriminal. No, dili mauni ang buti pasabot. Ang pagka new creation niya is in Christ. Kay wala na siya kang Adan. Mauning old things, ang pagkanaa kang Adan, are passed away. Behold, all things become new. Ang pagkanaa kang Kristo, kay ngano? Kay naa gyapon mga tumuloo nga nagahimo og sala. But pasabot ba nga sa pagka new creation niya, di na siya luwas? Kay sulti Kristohanon siya, dapat new creature siya, new creation. Dili na siya kawatan. Ngawat man lang gina, maluhubog man lang gina, dili din ha gina measure o kung gina-determine, gina-gauge o unsa man ang pagkabag-ong tinuga, kung dili ang pagkanaa kang Kristo. Kay bisan sa Bible daghan gyapon diri ang mga Kristohanon nga nagahimo og sala. Pero ang pag-analyze lang din sa 2 Corinthians 5 verse 17, dili ang batasan kundi ang pagkaanaa kang Kristo, mao nang new creation ka or new creature. Kaysa una naa ka kang Adan, amo nang daan, all things, mao nang pagkakaraan, daan, ang pagkabago, ang pagkanaa kang Kristo. Mao bitaw ang 1 John 1:9 sulti, if we confess our sins, apel si Juan din na tungod sa word nga we. Tanan 1 Corinthians chapter 1 verse 9. Sulti, if we, apel si Juan. Unsa day si Juan, dili siya Kristohanon kay naghimo siya og sala. Dili na siya new creature kay maot iyang batasan kay nakahimo siyang sala. No, dili mao nang buti pasamot. Ang 2 Corinthians 5:17. Ang pagkaanaa kang Kristo mao nang new creation siya. Dili ang iyang batasan. Unsa man day bisan pa tanaw nato dinhi sa 1 Corinthians chapter 3. Nga sulti ni Pablo dinhi nga, and I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual o kun mature, but as unto carnal, but pasabot,
in flesh or naa sa sining, even as unto babes in Christ, nga kanang wala pa nitubo sa pagtulunan ni Jesus Christ, wala pa nag-grow, wala pa nag-mature. Unsa ni sila dili tumulo? Brethren ni sila ni Pablo. Anak sa pagkatumulo kan Jesus Christ. I have feed you with milk, dili pa meat, not with meat, mga gahi nga mga pagtulunan. For hitherto you were not able to bear it, neither yet now are you able. So wala pa sila sa maturity level nga sa mga pagtulunan. Doctrines by doctrines by doctrines by doctrines nga naa sila sa carnality. Muna based pa in Christ, tapos naa sa carnality. Bisan pa din sa chapter 5 verse 1, it is reported commonly that there is fornication among you sa mga Kristohanon, as such fornication as is not so much as name among the Gentiles, that one should have his father's wife. Mako mo ning ginhimo. Unsa sa ulti ni Paul sa verse 5? To deliver such as one unto Satan for the destruction of the flesh, but the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus Christ. Sa rapture, masave siya sa Bema Seat Judgment o the Judgment Seat of Christ. Save gyapon siya. Pero ang iyang lawas, kay naad na niya ato ang old sinityo sa atong lawas, napasagdi siya kaning tawhana, kaning anak nga lalaki nga naa sa fornication. Nagamiton ni Satanas ang iyang lawas sa pagpakasala. Pero daot ang pagkakristohano niya Pero ang iyang kalag, save siya in the day of the Lord. Kaya sa rapture man siya, tapos mao na ang rewarding din na pagsugod sa ginatawang nga judgment seat of Christ. Kay lain man ni ang the day of God, jukuan na siya kanang tawag ni judgment na siya, among tribulation. Sama gyapon na sa ginatawang nga gold, silver, and precious stones. Kung mao na imong production na kay rewards, pero kung wood, hay, and stubbles, nan wala kay reward. Pero sama lang na gyapon sa nasunugan sa balay nga wala say dala, hubla siya, pero iyang kalag luwas. Mo nang mga tumuluo nga ginadisiplina sa Dios. So ang pagkanaan natong kang Kristo, ginatawag na sa theologically, ginatawag nga positional truth. Positional truth ang aton nga kahimtang. Ang posisyon nato naa na kang Jesus Christ, secured ka na. Kay ang daan mo ng all things naa kang Adan. Ang pagkanaan natong kang Kristo, we are spiritually alive. Spiritually alive. Makita sa 1 Corinthians chapter 15. Chapter 15 verse 22. For us in Adam all die, even so in Christ shall be made alive. So ang tanan nga mga hindi tumulo naa kang Adan og patay sila. Dili man tanan nga tumulo patay or kani sila mga buhi man kaya lang hindi tumulo. Unsang buti pasabot ni ani, wala sila relasyon sa Dios nga Amahan. In other words nga all die, ini siya is spiritual death. Wala relasyon sa Dios nga Amahan. So ang naa in Christ, so even so in Christ shall be made alive, spiritually alive. Kina sila relasyon sa Dios nga Amahan. Dili sila spiritually dead, nga walay relasyon sa Dios nga Amahan. Kay ngano? Kay naa sila in Christ. Ang pagkanaa kang Kristo is spiritually alive. Pero ang wala kang Kristo nga naa kang kay Adan is spiritually dead. Walay relasyon sa Dios nga Amahan.
Prastong gisulti po ni Jesus Christ. May tanaw doon nato din nga sulti niya, bisan ikaw sa to kanang nga asa nga buhi ka. Prasing isulti niya din sa John chapter 11 verse 25 to 26. Jesus said unto her, sa igsoon ni Lazarus, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Bisan pa siya patay, mabuhi siya. Sa verse 26, and whosoever liveth and believeth in me shall never die. Sulti ni Jesus Christ, believest thou this? Mo ni mo archaic word ba? Tuo ka ba ani? Nga ang nagakinabuhi og nagatuo, kung kinsa man ang buhi og nagatuo sa ako shall never die. Patay ganis Pablo, patay po si Jesus Christ. Pila edad ni Jesus Christ nung namatay siya? 33 years old. Si Pablo siguro mga 67 years old. Bisan pa sa Old Testament si Methuselah is 969 years old, patay man. Ama ko masulti ni Jesus Christ sa verse 26 nga, and whosoever liveth and believeth in me shall never die. Patay gani mga disciples niya. Tuo ba mo ani? Oo, tama ni. Kay sila dito nakasabot, nakaintindi sila sa ilang mga ginasulti. Pero sa tuwaron, i-research pa nimo. Imo patanaw ni. By the way, nagabalik kita sa original lingway. Kaimbot pasabot sini nga shall never die is spiritual death. Buhi ka hangtod sa hangtod nga kay naa ka kang Jesus Christ, kumbaga pa naa kay relasyon sa Dios nga amahan sa tuwa pa, langit nun jud ka. Kay ang kamatayon is impierno. Sa ila pagka ako may mabuhi ay mamatay tapos nabuhi. Oh. Normal lang sa ila ba? Katong si Elijah bitaw. Martir itong bata sa biyuda. Oh. Pero pagbuhi, wala. Pero dili na mura o dili na gidhat isyu nila ng patay nga nabuhi. Oh. Pero nabuhi man tong kay Elijah ang bata, pero namatay siya usab. Okay lang, pero yung buhi nga ano ba? Pero shall never die. Dili jud siya mamatay. Kasi Lazaro yung maging gibuhi. Oh, pero namatay pod. Oh, pero yung buhi manggod murag ang patay-patay sa ila murag dili kaayo. Dili parehas karon kung mamatay man ka murag hadlok ba? Sa ila manggod murag Normal nang. normal lang. Pero- mamatay sa ila ha. Magkaayo sa ano. Pero mga espesyal to siyang okasyon kay nga naman kay kung dili sa Dios nga pamagi, dili pud mabuhi. So kwanto siya kanang talagsaon to siya nga mga hitabo. Kay Elijah lang nga time. Kay Jesus Christ si Lazarus man lang. Oh. Tapos tong pag sa cross siya, pag resurrect niya, mao na kumbaga pa mga kanang mga talanhaga, mga hitabo. So dili siya sulti nga murag common kayo nga kung may mamatay din na mabuhi man. Walay problema. Mao bitaw nga si Jesus Christ sa pagpakaon niya sa mga 5,000 sa 5 ka tinapay o 2 ka isda. Tapos giayon niya mga masakiton, ang mga samaron iyang giayo. Siyempre 5,000 mga gutom sila. Iyang gipakaon. Gusto nila si Jesus Christ, mahimo nila nga king. Pero nisugot ba si Jesus Christ? Wala. Kay dapat ang pagtuon nila kay Jesus Christ, ila jud nga Kristo, ilang Mesiyas. Siyempre dili pa sa ato karon nga pamagi nga pagtuo kay si Jesus Christ sa iya nga time. Wala pa siya nibayad sa atong mga sala. Wala pa siya namatay sa cross physically o wala siya nabanhaw.
Wala pa siya nag-ascend sa heaven nga naglingkod sa tuo sa trono sa Dios nga Amahan. Wala pa. So ang ilang tuuhan si Jesus maong ilang Kristo or ilahang Mesiyas. Nga by the way ang Kristo is Greek, gikan sa Kristo. O ang Mesiyas is Hebrew. Nga pares na sila buti pasabot nga the anointed one. So wala ni sugot si Jesus Christ. Nga himuon siya nga king. Pero kung nituo sila nga si Jesus ilang Kristo o kung ilang Mesiyas, nan musugot to siya. Nga himuon nila ilang king. Kay murul siya as King of Kings. Amot lang kinsa mga kings. Pero as Lord of Lords, mag-rule siya. Pero kay wala man sila nituo nga si Jesus ilang Mesiyas, ang ilang ginatuohan nga kung himuon siya nga king, ang ilang ginatuohan nga wala na sila problemahon. Kung may masakiton, ayo na sa ato ang king. Kung walay harvest, walay grapes, walay wheat, dali lang na. Naay 5 ka tinapay din na o 2. O 2 ka isda. Mapakaon niya ang 5,000, pila, 10,000, usa ka nasod. Kaya niya pagkaunon. Huwag na masakiton, wala na doktor-doktor. Pagsulti lang nga, maayo ka na, ayos na. Wala na problema. Wala siya nisugot. Wala. Nisibat man to siya. Kaya dapat naadyot sa eksakto nga pagtuo nga si Jesus Christ. Is there Kristo or is there Messiah? So, whosoever liveth and believeth in Him, in me, shall never die. But pasabot nga, there is no condemnation. Shall never die, nga dili mapaimpyerno. Kay spiritually alive siya. Shall never spiritually dead. Siyempre, nagtuon kita, siyam kaklase nga kamatayon. Kay kung ibutang mo siya sa but pasabot nga physical death, wala. Tanan, pati ang mga disciples, bisan siya mismo, si Jesus Christ, 33 years old lang siya. Patay siya. Kag naa siya palangit. Pero ang iyang kalag, niadto pa sa kwan. Within 3 days, dito sa Tartaros, nga impyerno. Wala pa siya nagpalangit. Pero sa atong karon pagpatay, after death, judgment, dayon, palangit ka. Kaya our citizenship is in heaven. Dili na tamad to sa Tartaros. Nga asa nga the rich man ang Lazarus. Gatanawanay pa si Lazarus o ang rich man nga naa sa impyerno o si Lazarus nga naa sa bakan ni Abraham. Pero si Jesus Christ nagsulti sa katong kawatan nga sa tuo nga, today thou shall be with me in paradise. So paradise, what pasabot, ang langit sa hintil is paradise. Dito kay Lazarus sa Abraham's bosom, tungkol kay ang langit sa mga Hudiyo, mga Israelites, na sa Abraham's bosom. Mao nang pagdagway din na. Nga may mabalaan ni mo ang distinction. Ngano nga paradise sa pikas, ngano sa piyak is Abraham's bosom. Pero sa pagkakaroon, si Lazarus o ang rich man, di na magkita. Kay gidala ni Jesus Christ ang captive of captives sa heaven, kay pwede na ang tao maadto sa heaven. So katong gibuhi din ni Elijah nga bata, resuscitation na, dili resurrection. Kay si Jesus Christ jud ang unang nga resurrection. Siya ang example, the first among the brethren. Una jud siya mapalangit. So sa Old Testament wala pay mga believers nga nagpalangit. Ang mga believer to dito sa Sheol or Hades. Sheol is Hebrew, Hades is Greek. Sa torment. So, amo na magtanaw sa mga tawag mga pamulong. Oy. Okay. So, ini siya is positional truth, being in Christ. Ang atong kahimtang naa na kita in Christ. In Christ. Makom na no gibutang nimo nato ang atong pagtuo in Christ. Asa man nakuha ni Pablo? Nga si Pablo ang unang nga membro sa ginatawag nga spiritual body of Christ o kung unang nga membro sa Christianity ug nakuha niya ni sa pagtulunan
sang gituluan siya gituluan siya ni resurrected Jesus Christ sa kuweba sa Saudi Arabia. Ang atuan ni tuon na lang ta. Kag mao nang pamatuon ni Pablo. Gituluan siya sa kuweba sa Saudi Arabia. Human nga nawala ang iyang pagkabuta, nakakita na siya. So gituluan siya dito sa kuweba sa Saudi Arabia. Within 3 years ang gitulo siya dito ni Jesus Christ nga resurrected, mao ang Christianity. Tuo gani ta nga si Jesus sa Bible nga wala man ta kakita kang Jesus Christ. Mao na sulti nga blessed are those who believe pero wala nakakita sa iya. Kay si Jesus Christ sa edad niya nga 33, namatay siya year 30. Tapos nag-ascend na siya sa heaven. No, na-resurrect siya, nag-ascend siya sa heaven. Naa sa tuong kamot sa Diyos ng Amahan. Period. Wala na. Tapos na. Wala na may makakita sa iya after that. Sa tuwa pa, ang iyang mga revelation, kay naa pa may ginatawag nga direct revelation, lalo pa kaysa kay John nga nagsulat sa the last book sang Bible nga the book of Revelation sa island sa Patmos. But pasabot nga kato siya is resurrected Christ. Agbisan pa si Pablo, wala gani siguro si Pablo kakita kan Jesus Christ personally. Kay o ko naka slide nga nakatanaw sa kay Jesus Christ unsa ba physically. Tungod kay sa panahon ni Jesus Christ, si Pablo usa ka Parisiyo, kag paguman sina sa asin ni Jesus Christ na sa heaven, ginapamatay niya ang mga daway. Dili Christians. Si Saul pa si Pablo nga Parisiyo pa siya, mga daway ang iyang gipamatay. Dili Christian. Kaya ang Christianity ni sugod sa iya eh. So bisan nga halimbawa wala man niya nakita si Jesus Christ, pero nituo jud sa gyapon kang Jesus Christ as his Messiah, as his Christ. Matong pag-adto niya sa Damascus, ang gitawag siya nga, Saul, Saul, yes my Lord. So na yun na iyang respeto. Kaya nagatuo man siya siyang pagkaparisiyo nga ang pagpangalagad niya under the Mosaic laws. Naa siya sa kamatuoran. Pero dili. Muna may mga rason po kung ngano nga dira sa Mosaic law ang righteousness, tapos ngano nga diwlay makatuman o ngano nga kita nga Christians dili na niya na under sa Mosaic laws. Kag kun unsa ang Mosaic laws. Masulti ni Pablo nga kung walay laws, there is no sin. If there is no law, there is no sin. So dagan sa history. Pero kita karon naa kita in Christ. Kag ang pagkana nato kay Christ sa sina nga kahimtang, dili na kita makabalik pa kang Adan na nga mahimong unbeliever. No way. One way lang na siya. One way lang. Pag believe nimo kan Jesus Christ, naa ka na in Christ, kag never ka na makabalik ubing ininidam. Makahimo ka lang og sala sa unsa man, mao na nga may disiplina. Kay ang pagkayaran nimo kay Kristo permanente na. So kumbaga pa sa palengke, pagpalit nimo, no exchange, no return. Wala na may mo, naa ka na in Christ. Muna nga kung makasala na ay pagdisiplina. So pasabot niya na we are eternally secured. So dirita magkuman sa atong pagtulunan karon. Sabi, itandaan nato. Okay.
So, okay. So, sa atong pag-close, mga-pray ta. No? Salamat sa Ginoo. Let's pray. Sa imo lang, Aman, salamat kay sa mga higayang Ginoo sa pagnori sa amoa, sa among kalag, sa mga pagtulunan, as God Holy Spirit teaches us, confirms us sa mga kamaturan. Salamat kayo sa mga opportunities nga asa makatag o kabusgan sa among kalag nga asa nga sa unod kinanglan yun namo ang feeding 3 times a day say merinda pa kag mas labaw Ginoo nga punan yun namo nga kalag nga sa kabulusgan Ginoo sa mga pagtulunan. Ug salamat Father sa spiritual IQ kag spiritual understanding sa pag-nurture sa amoa nga sa pagpadayon yun sa pagtuon nga naay satisfaction Ginoo sa among spiritual life nga sa din nga nagatag og assurance og confidence Ginoo nga pag-hold on. Mao Ginoo nga salamat yun nga asa nga ang gugma ni Jesus Christ hold us together Ginoo of keeping on moving on to be like Christ. Gani sa imong grasya sa imong pamagig ginapasalamatan tanan nga sa imong ginadangop. Pinagis ka lang Jesus Christ. Amen.